Nagpapatuloy ang ating kwento ng gulat na gulat ang ating bida sa nasaksihan. At napalunok na lang siya ng laway niya at may biglang nagsalita na ang sabi ang pansamantalang kakayahan ng maskara ay walang kwenta at ikaw ay mahinang nilalang. At ang sabi pa sa kanya basta't iwanan niya lang ang kasama niya at siguradong makakatakas siya. At sabay nagpakita ang spirito ng maskara niya na nakajeti ang sabi pa bakit ka nagdadalawang isip. At bulong niya pa kay Wumien na ang buhay mo ay mas importante tama kaya iwan mo na siya at tumakbo dugtong pa nito gaya ng araw na yon at doon nga nang laki ang mata ni Wumien na parang may naalala. Patuloy na nagsalita ang maskara na parang nagpapaliwanag at ang sabi pa ang pagiging takot sa kamatayan ay hindi walang kahulugan. At tumingin ito sa kanya ng nakajeti at nagsalita na maging totoo kasi ang puso at magdisisayon di ba madali lang. At nagpatuloy pa ito sa pagsasalita na nakabuka ang kamay na nagsabi na tumakbo ka na ngayon dahil wala ka namang kayang gawin. At lumapit pa ito sa mukha at sinabihan si Wumien na ang mga napupuno ng pagmamahal ay mga bobo at baliw. At nagpatuloy pa ito na sabi di ba matalino ka ng laki naman ang mata ni Wumien. At napakagat na lang si Wumien sa kanyang labi dahil wala siyang magawa. Kaya nang nakapagdisisayo na si Wumien ay tinawag niya si Xing. Tungtong niya pa napipigilan ko ang halimaw at tumakbo ka na at pagkatapos tumawag ka ng polis. At sumagot naman si Xing na Wumien di ba mapanganib ito sayo? Sinagot lang ito ni Wumien na huwag kang mag-alala sa akin. At napaisip si Wumien ang mga alala na yon ayaw ko nang mabuhay sa mga iyon. At dugtong niya pa ang pagiging bubo at baliw na nakatingin sa halimaw. At yun nga naghanda na si Wumien at tinangal niya ang kurbata ng kanyang damit at sa isip niya pa na ayaw ko nang mabuhay na parang daga kahit kailan. At makikita natin ang halimaw na bitsi sa paglapan ng kanyang biktima. At unti-unti itong lumingon kay Wumien. At naghanda naman si Wumien at hinamon ang halimaw at sabi niya pa na ikaw na madobang halimaw kung hindi ka tatakas ngayon pagsisihan mo ang lahat mamaya. At hinanda na ni Wumien ang kanyang pang-etoka na para ba siyang si Jet Li. At ang sabi niya pabibigyan kita ng isang pagkakataon dahil hindi ka pa nakapagdisisayon. Pero dahil hindi peren sumusugod ang halimaw inatake niya na ito at sabi niya pa ipaparanas ko sa iyo ang galit ng isang lalaki. Pero sinalubong lang ito ng halimaw sa bicycle at napaluwa na lang ng dugo si Wumien. At napaisip naman si Wumien na hindi ko lang siya kayang maabala kahit 3 minuto at napamura ito dahil sa hindi makagalaw at makikita naman nating sa call peren ng halimaw si Wumien habang nakajeti. At napansin naman niya si Xing at sa isip niya pa na nakakahiya akala ko mapapabilib ko siya ng konti sa pamamagitan ng kakayahan ko at para makaalis siya. Kaya sinigawan niya na lang si Xing na wag lang tumayo kundi tumakbo habang yumuubo pa dahil sa pagkakasakal sa kanya. At yun nga dahil sa ingay itinaas ng halimaw si Wumien. At makikita natin na ibinato siya sa sahig at napasuka na lang si Wumien ng dugo dahil sa impact habang hawak-hawak pa siya ng halimaw. At makikita natin ang sitwasyon ni Wumien na pumuti na ang mata dahil sa pinsala. At tiningnan naman siya ng halimaw na nakajeti. At on nga binukal niya na ang kanyang bibig at balak na lapain si Wumien. At kinagat na siya habang nawala na ng malay. At bigla na lang itong sumigaw dahil sa sakit ng kagat ng halimaw. Pero unti-unti itong binitiwan. At ang sabi pa ang pangit ng lasa. At napatingin naman ito kay Xing na nakajeti at napasabi na lang si Xing na wag habang nanginginig. Pero sinagot lang ito ng halimaw na ikaw napakasarap mo. At unti-unti nga, itong lumalapit kay Xing at ang sabi pa wag kang lalapit sa akin sambit niya habang takot na takot. Nang umatras ito bigla itong napatid. At on nga natamba ito. At makikita natin ang kanyang mukha na takot at tinawanan naman siya ng halimaw ng nakakatakot. At makikita natin ang kamay ng halimaw na malapit na sa mukha ni Xing. Nang may nangyari tinawag siya ni Wumien na sabi hoy tumigil ka ginamit pala ni Wumien ang kanyang kapangyarihan at makikita naman natin ang halimaw na walang magawa. At maririnig na lang natin ang boses ni Xing na nasambit ang pangalan ni Wumien na umiiyak pa ito. At napatingin naman ang halimaw kay Wumien habang si Wumien ay may lumalabas na kakaibang kapangyarihan. At makikita natin ang halimaw na sumugod kay Wumien na umuungol. Pero pinigilan lang ito ni Wumien sabay taas ng kanyang kamay. At yun nga walang nagawa ang halimaw at hindi makagalaw habang si Wumien naman ay lumalabas ang kanyang aura. At makikita natin ang mukha ng halimaw na pinagpapawisan dahil sa takot. At bigla itong sinuntok ni Wumien. Napatulala naman si Xing sa kanyang nasaksihan. At linipitan naman si Xing ni Wumien at sinabihan na kaya mab ang tumayo cute little girl habang nakabulagta naman ang halimaw na iniinda pa ang sakit. At yun nga tinulangan niya nang tumayo si Xing at sabi pa ni Wumien na mayroon lang akong itatama ngayon dito.
Tungtong niya pa na hindi na ako ang mahinang Wumian kaya wag mo kaming ipagkumpara nagtaka naman si Xingxing sa sinasabi ni Wumian. Tungtong pa ni Wumian na naka-jetty ang pangalan ko ay. Truth na sabi niya habang nakapose ang pa.